Yo, what's up mga boss? Another day, another toy hunt po tayo ngayon. Ngayon, nandito naman ako sa may Ayala Malls, dito sa may Balintawak. Wala na kasi kung balita dito sa mga tindahan ng laruan dito sa may Maynila. Talaga papunta ako ng Divisoria ngayon, pero dumaan muna ako dito sa mall na to para tumingin ng mga laruan. Namiss ko rin kasi talaga yung mga ginagawa ko dati nung hindi pa ako busy, tapos wala pa tayong masyadong responsibility. Ngayon kasi talagang tutok ako sa business ko mga boss. Kailangan ko yun kasi kailangan natin ng mga pangbayad sa mga bills. Dati kasi mga laruan lang yung iniintindi ko. Ngayon, hindi na. Ibang buhay na to eh. Pasok ko nga ng Toys R Us. Eto agad yung bumugad sa akin, mga boss. Mga Pokemon. Meron nga palang mga Pokemon na nakabox, no? Dati kasi, etong hawak ko lang yung lagi kong nakikita. Tagti 329. Yung mga nakabox naman, mga boss, mas mahal siya ng 20. Ito, 349 naman. Di ko alam kung bakit mas mahal to ng konti. Siguro dahil ito, nakabox. Tapos yung isa, hindi. Pero tingin ko siguro yung mga nakabox, mas malaki siya ng konti, tsaka mas mabigat. Alam nyo kasi kung talagang pinapanood nyo ako, hindi talaga ako nabili ng Pokemon. Kasi mahal talaga siya. Or hindi ko lang talaga trip. Pero yung Pokemon, mga bossing, may childhood memories ako dito, mga boss. Dati kasi may mga laruan din ako na Pokemon, pero galing yun sa pinsan ko, pinadadala niya galing Japan. And then dati mga bossing, yung anime nito, pinalalabas to sa Channel 7, kaya talagang pinanonood ko rin. Part ko din talaga doon, mga boss. Kapag nag-commercial na, tapos babalik, tapos meron yung Who's That Pokemon, tapos hulaan namin kung sinong Pokemon yun. Unahan pa nga kami dati pag maghuhulaan dyan eh. Unahan pa nga kami dati pag maghuhulaan talaga dyan eh. Kasi feeling mo, pag nasagot mo yun, talagang parang ang talino mo eh, no? Meron na nga rin mga Pokemon na nakalagay sa Pokeball, 299. Yung ganito namang nakasealed, ayan, 379 mga bossing ko. And then may naalala pa rin pala akong isa. Nilalaro ko din dati to sa Game Boy, mga boss. Etong Pokemon. Uy, meron pa sila nito, 449. Parang Funko Pop. Speaking of Funko Pop, dito naman tayo sa mga Marvel, mga boss. Eto, Shish. Ngayon ko lang nakita yung brand na to, Shish. Dati kasi alam ko, mga Hasbro, ngayon Shish na. So kung mapapansin nyo, para siyang Funko Pop, no? Yung presyo niya hindi nalalayo sa Funko Pop, 300 plus, ayan, 369. Ayan, ang cute din naman, yung mata niya, kundi color black, color white. Tingin ko ibang brand to, iba yung manufacturer. Ayan, kala ko Hasbro to, mga bossing. Ayan, first release pa to, nung How to Train Your Dragon, si Toothless, 369 din. Tingin ko dito, mga boss, parang soft vinyl siya. Pwedeng ipang display. Lang itatapat sa tabing bintana kasi pag nainitan yung mga gantong klase ng laruan, medyo lumalagkit yung katagalan. Dito naman tayo sa mga diecast, mga boss, no? Etong Cars, napansin ko, kahit wala na siyang masyadong movie or matagal nang nilabas yung movie niya, pero yung diecast or yung laruan niya ng Cars, talagang tuloy-tuloy yung paglabas sa market, parang hindi siya nalalaos eh, no? Tsaka ito parang ibang scale to, no? Tingin ko parang mga nasa 143 scale to, hindi siya yung 164 scale. Mas malaki siya, mga bossing. And then, metal din naman siya, diecast nga. Yung presyo ng 164 scale, mga boss, medyo mataas din, 599. Tapos ito namang maliit na version nasa 349. Ang cute naman nito. Ang liit eh, no? Ito si Lightning McQueen, no? Parang baby Lightning McQueen. Dito mga boss, ha? Pero maliit na version. Yung presyo niya, 349 eh, no? Para naman sa mga mahihilig mag-build dyan, yan, nakasale yung Bandai dito, mga bossing. Para sa mga barko ng mga paborito nating character sa One Piece, nakasale siya ng 200 pesos, no? 200 pesos din yun. Ayan o, yung ship ni Garp, yung Moby Dick, nakasale. Tapos yung ship ni Dragon, ayan, Dragon Ship. Dati mga boss, nung wala pa akong masyadong pambili ng laruan, hanggang ngayon naman. So eto, nakapag-build na ako nung ganito. Kaso nga lang, yun yung mga bootleg, mga boss. Yung nabibili sa Shopee, sa palengke, paminsan-minsan meron. Tsaka yung presyo nun, nasa 300 plus lang. Yung original kasi, talagang nasa 1,000. Ayan, 1,000 plus. Kumbaga, kung bibili tayo ng bootleg, yung 1.3 na original, mga boss, 4 na katumbas na bootleg yung pwede nating mabili. Pero sa akin, mapa-bootleg man yan or original, okay lang yan. Ang mahalaga, nakuha natin yung gusto natin at naging masaya tayo. O, dito naman tayo sa Hot Wheels. Ay, Matchbox pala. Sa mga Matchbox, mga boss, mas mahal to ng konti sa Hot Wheels. Pero ang nagustuhan ko talaga dito sa Matchbox, ang ganda ng presentation niya. Ang ganda ng card, ang ganda ng pagkaka-layout. Talagang mapapatingin ka eh. Kasi yung personality ng pinakasasakyan, sinasama nila sa background ng card. Kaya ayan, tingnan nyo to. Eto, naka-card na siya, tapos may kasama pa siyang box, and then ang presyo niya, ayan, 749. Napaka-classic tignan nito. Maganda rin talagang pang-display eh. Kumbaga, kapag kinalas natin mismo sa card niya, pwede pa nating ilagay sa box niya. O, diba? Hindi rin maaalikabukan yung diecast natin. Panalo rin yung mga 5-pack ng Matchbox eh, no? Talagang siksik liglig. Ang lalaki. Tapos yung presyo niya, halos hindi rin naman nagkakalayo sa Hot Wheels. Kaya pagdating talaga sa design and layout, talagang sa Matchbox ako. Pwedeng ipang-display, mga boss. Eto, tignan nyo naman to kung gaano kakulay ito, no? Talagang takaw tingin eh. Ang ganda, 149 lang, oh.
Syempre, kung dumaan tayo kay paring Matchbox, syempre, dadaanan din natin tong si paring Hot Wheels, mga boss. Itong Hot Wheels talaga, alam nyo naman, kung nanonood kayo sa akin sa TikTok and then sa may Facebook natin, dito ako laging nag-hunt yung mga Hot Wheels na yan. Lagi kong pinupuntahan yung mga 7-Eleven, yung mga O-Save, ano pa ba, Dali. Yan, ang dami kasing Hot Wheels din doon, mga boss. Kadalasan kasi ng Hot Wheels dito sa mga Toys R Us, ang makikita natin dito, karamihan mga fantasy cars na. Ewan ko ba kung bakit laging fantasy cars ay natitira dito? May secret ba sila kung bakit? Meron bang mga reseller na tropa yung mga dicer at tinatabi para sa kanila yung mga magaganda sasakyan at kaya talagang natitira dito yung mga fantasy cars na? Yung ba yun? Secret lang natin yun ha. Pero minsan yun talaga yung dahilan, mga boss. Kaya talagang pag naghahunt ako ng Hot Wheels, pupunta ako ng Mr. DIY sa 7-Eleven, sa Pandayan, o kaya sa may Dali. Pero itong diecast na to, mga boss, itong Jada, hindi natin makikita to sa Dali, sa Pandayan, o sa 7-Eleven. Yung gantong klase ng diecast, mga bossing, kahit kailan di pa ako nagkakaroon, mga boss. Ang ganda nito, sobrang solid nito, mga boss. Ang bigat siguro pa. Kung magkakaroon ako yan, yung ganyan size pwede pa, nasa 649 eh. Itong daddy niyan, mga boss, ang laki. Ayan yung presyo niya, 1,699. Ang bigat! Sobrang solid nito, mga boss, lalo na kung ipapang display natin. Solid metal yan, napakabigat talaga. Sobra bigat yan, insan go. Tapos yung tires niya, naka-rubber tires na rin. Plus, moving parts na rin yan, mga bossing go. Nabubuksan yung pintuan, nabubuksan yung hood. Ang ganda-ganda talaga. Presyo, ang ganda-ganda din. Kaya sana may magregalo sa akin yan. Hindi naman sa nagpaparinig, mga boss. Hindi, joke lang. Makakabili rin tayo niyan. Ito yung mga mahihilig sa dinosaur. Ang gaganda rin ng dinosaur kasi hindi ako mahilig sa dinosaur eh. Pero kung dinosaur ang trip nyo, sa Toys R Us, ang gaganda ng mga dinosaur. Medyo pricey nga lang din talaga pag-iipunan nyo. Pero kung mahilig talaga kayo sa dinosaur, ayun o, itong hawak ko na to, 2,999. Almost 3K piso na lang kulang para sa ulo ng dinosaur na yan. Mahilig din naman ako manood ng mga dinosaur movie, no? So, sa laruan, hindi talaga. Pero sa mga movie, nanonood ako niyan. Kasi ang astig-astig ng dinosaur, laki-laki. Tapos, pwedeng ipet, pwedeng ilagay sa bahay. De, joke lang, di cash sa bahay yan. And may nakasale para rito, 1,500 na lang. Dating 2,000. Ayan siya. Talagang mga agad yan kapag hindi mo binili. Nagulat ako dito, mga boss. Ang daming Beyblade. Natapos na ata yung hype sa Beyblade at ngayon ang dami ng stocks. Ayan siya, mga bossing ko. Ito may kasama ng launcher. Last year kasi natatandaan ko, nagkakaubusan talaga ng mga Beyblade sa supermarket, sa hypermarket, tsaka sa Toy Kingdom, tsaka dito sa may Toys R Us. Ngayon, ang daming stocks, mga bossing ko. Hindi na ata pinagkakaguluhan ng mga reseller to. Kaya yung ibang mga naghahanap ng stocks ng Beyblade, mga boss, dito meron sa Toys R Us, napakadami. Ayan siya, baka nandito yung mga hinahanap nyo. Sa presyo naman niya, walang pinagbago, ganun pa rin. Kahit kailan sa Beyblade, hindi nagsisale yan. Dati nga kahit yung battle entry set, wala ka na makita na battle entry set. Yan, katulad nito, yung may stadium na, tapos set na yan, may Beyblade na din sa loob. So, ayan yung makikita natin dito sa Toys R Us. Maraming Beyblade. So, sugurin nyo na yan. Parang wala pang kabawas-bawas. Parang karere-stock lang nila. Pagkatapos nga nating magpunta sa Toys R Us, dumiretso na agad tayo dito sa may Divisoria. Mabilisang vlog lang dito sa Divisoria kasi mabilisang kilos lang din dito para makauwi agad ako sa bahay. Nag-ikot-ikot nga rin ako dito, mga bossing. Pinuntahan ko yung mga tindahan ng laruan dito. Naghahanap kasi ako ng mga ibang laruan na pwede pa nating ibenta. Sa Divisoria mo kasi makikita yung mga produkto na pwedeng pang wholesale price, mga bossing. Kung magninegosyo ka, dito ka sa Divisoria pumunta. Pinuntahan ko nga pala dito, mga boss, yung lagi ko pinupuntahan na tindahan din. Ang daming laruan dito, mga bossing ko, no? At ang gaganda pa. Dito lang kasi ko nakakita ng mga talagang set-set na laruan, mga boss. Etong tindahan na nga na to, mga boss, parang halos lahat nandito. May mga Gundam, may Godzilla, may One Piece, merong Hot Wheels, at kung ano-ano pa. Yung mga anime figure na mahirap hanapin, na hindi natin makikita basta-basta, meron din sila. Ang kaso nga lang, mga bossing, mga bootleg to, no? Kapag sinabi kasi nating bootleg, mga boss, yun yung mga unlicensed, unofficial imitation ng mga brand ng toys. Kadalasan, mas cheaper materials yung ginagamit doon. Pero ngayon kasi, mga boss, kung mapapansin nyo yung mga bootleg ngayon, parang ang gaganda na rin ang pagkakagawa. Tsaka nga sabi ko kanina, mapabootleg man yan or original, as long as napasaya ka nung binili mo, eh talagang panalo ka na rin doon. So, kita-kits tayo next video, mga bossing ko. Maraming salamat sa pagsama rito sa video natin na to, no? Sa mga walang sawang sumusuporta, sa mga walang sawang naglalike ng video ko. Hanggang ngayon, mga bossing ko, nandiyan pa rin kayo. Maraming salamat. Comment lang kayo dyan, mga boss, at babasahin ko lahat yan. Sa susunod, magsha-shoutout na ako, no? Mag-comment kayo dyan na shoutout ko kayo dyan. So, kita-kits tayo. Bye-bye!